gagawa tayo ng 12 volts electric fan na mas mababa ang konsumo kaysa sa mga regular na electric fan. Tara, samahan nyo. Good day mga kabento. Bali, ang topic natin ngayon gagawa tayo ng DIY na electric fan. Bali, itong clip fan na to sira na. Bali, papalitan natin to ng 12 volts motor. Tara, buksan ko muna to. Bali, ang gagamitin natin dito ay yung body lang. Yung LEC saka yung motor, hindi na natin gagamitin. Bali, ang gagamitin ko ay yung LEC ng isang electric fan, yung may thread, yung number 16 na electric fan. Yung LEC niya lang, bali yun lang. Bali, ang na-order ko nga pala sa online ay yung motor at meron ding controller. Switch off, switch on, pati control mo yung lakas pati yung pagpapahina. Bali, pwede nyo naman bilhin kung gusto nyo lang na 12 volts motor. Pwede naman basta't meron na kayong 12 volts na charger para i-unplug mo lang tapos ipa-plug kapag kailangan mo ng paganahin. Bali, tatanggalin natin tong LEC, pati yung mga wire, tatanggalin natin. Kasi dito natin isasalpak yung ating 12 volts na motor, yung ipapalit natin sa kanya. Bali, pinutol ko na rin pala yung plug nito para madali na rin siyang hugutin. Bali, nakalas na natin ang ating motor. Itong LEC, hindi na ito natin kailangan. Kasi ang gagamitin ko dito, yung isang LEC dun sa sira kong electric fan na isa. Yung number 16 na LEC. May thread, ayun ang gagamitin natin. Bale, gumamit nga pala ako rito ng PVC na dos para ayun yung maging cover na motor natin. Saka ng ating controller. Bali, binutasan ko na rin pala itong PVC sa ilalim pati doon sa may gilid para yung lusutan ng ating mga wire. Papunta rin sa ating controller. Bali, nailusot ko naman na yung mga wire, nakaabang na. Papatibayin ko na lang muna yung pinaka-cover niya. Bali, may dikit naman na itong PVC pero para sigurado tayo na hindi siya kakalas, lagyan natin siya ng electrical tape. Puluputan natin siya. Kasi yung motor natin, meron yung mga vibrate. Kaya pwedeng kumalas. Kaya lagyan natin siya electrical tape. Para safe na rin yung ating LEC at safe na rin tayo. Pero nasa sa inyo naman yan kung paano nyo siya mas patitibayin. Kayo na bahala. Bali, DIY naman to mga kabendo. Kung napupunan ninyo, bali, ang ginagawa natin yung DIY na electric fan na 12 volts kasi sa ating car wash bendo wala tayong tanggap. Bali, dito muna tayo. Kasi dati ko na ito nabili. Hanggang ngayon, di ko pa rin siya natatapos. Kaya, nagkaroon tayo ng time, ginawa ko na rin muna. Okay na. Bali, sa wiring naman na tayo. Bali, kakabit na natin yung motor at pati yung ating controller. Bali, andito yung controller ko. Yung bandang kaliwa, nakalagay yung motor. Negative, M negative, M positive. Ayan yung ilalagay natin sa motor natin. Tapos yun sa may bolt ng positive at ng bolt ng negative, ayun naman yung ilalagay natin sa ating charger na 12 volts. Ayan. Bali yung connection natin sa charger may may polarity. Bali kailangan yun positive to
positive, negative to negative. Pero yung sa motor naman natin, pwede naman siyang magbaliktad. Kaya lang problema pag hindi siya tugma, yung imbis na clockwise ang ikot, magiging counterclockwise lang naman siya. Dali, alamin na lang natin kung asan ba yung pinakatamang ikot niya. Babaliktarin mo lang naman yung connection ng wire kapag mali, pag nag-counterclockwise. Dali, kakabit ko na yung pinaka wiring ng charger natin. Yung positive sa positive, tapos yung negative naman sa negative. Bali, na testing ko na kanina kung ano ang ikot nito, kung saan yung clockwise. Kaya kukunik ko na rin maya maya. Bali, sa pag-connect naman natin, bali kailangan maayos yung pagkakahigpit. Dati yung pagpasok natin ng wire sa mga connector niya, dapat hindi walang wire na mga nakalabas para hindi mag-shortage. Bali, okay na yung wiring natin. Check natin kung may mga lumalabas na mga wire na pwedeng kumonekta sa isa't isa. Bali, okay naman na. Sasalpak ko na tong controller natin. Bali, ano pala, may tornilyo nga pala ako nilagay dito. Kasi baka dumikit doon sa board, magkaroon ng shortage. Kaya lagyan muna natin ng electrical tape para hindi magdikit yung nasa board natin, para iwas tayo sa disgrasya. Lalagyan ko na yung sa may board nya ng electrical tape para safe tayo. Bali, nalagyan ko na. Bali, yung sa may tornilyo na ginamit kong pangkapit ko sa controller, lalagyan din natin yan para parehas silang mayroong electrical tape, hindi na sila magdidikit. Lagyan din natin dito. Okay naman na, meron na yung board. Salpok na natin. Okay na, malapit na tayo matapos. Ayusin lang natin yung wire natin doon sa may loob. Check lang natin, double check natin. Bali, ayusin ko lang yung wiring. Tapos, pwede na yan. Okay na. Bali, pwede na natin i-testing to. May charger ako dito. Direct natin sa 220. Lagyan ko ng electrical tape yung motor niya para malaman natin kung tatakbo ba siya ng clockwise. On ko, hina, lakasan. Bali, ang controller nito, bali nandun na yung off, andun yung on, tapos palakas pa pati pahina. Bali, off ko muna, on natin, and yung mahina, tapos ayan yung malakas. Ayan na yung pinaka maximum speed niya. Off muna natin. Punutin ko muna yung saksak. Tapos kabit na natin yung pinaka LEC. Wala pa yata LEC ko. Ito pala. Dito. Ito yung gagamitin natin, yung 16 na LEC galing sa sira kong electric fan.
Okay naman na, nagana naman siya. Lagyan na natin yung pinaka cover niya, pinaka thread. Okay na, pwede na natin siya i-testing kung malakas pa o tama lang yung kanyang hangin. Testing na natin, saksak ulit yung charger, buhayin ko, mahina, papalakasan natin, ayan yung pinaka-todo, mahina ulit. Bali dito mo na siya i-control, pwede mo nang hindi bunutin yung charger, sa controller ka na lang mag-off, mag-on. Bali, malakas naman siya. Yan, malakas. Yan, pinaka-todo niya. Bali, okay naman na. Natapos na tayo. Bali, nagpa-function naman ang maayos yung motor natin, pati ating controller. Itong 12 volts na to, mas maganda to kasi mas mababa yung konsumo kaysa sa mga regular na electric fan. Kaya mga kabendo, mga ka-DIY, salamat ulit sa panonood. God bless and see you to my next video.